Sasabihin mong China ang Great Wall, dumplings, at pandas. Kalahati ka lang ng tama. Ang tunay na sorpresa ay naroon kung saan ang bansa ay ginagawang ordinaryo ang pantasya. Halimbawa, marahil hindi mo alam. Sa Shanghai, may tren na parang eroplano. Ito ay bumibilis ng mahigit 400 kilometro bawat oras. Lumulutang ito sa riles ng walang gulong. Magnetic levitation ang dahilan. Hindi gumagalaw ang bagon. Ang ingay ay parang malumanay na ugong ng eroplano. Maikli ang ruta pero malakas ang epekto. 7 minuto lang, nasa syudad ka na mula sa airport. Pakiramdam mo ay dumating na ang kinabukasan. Walang masyadong nagugulat. Nakikita ang bilis sa paglabo ng mga bahay sa bintana. Malaki ang puhunan ng China sa high-speed rail. Ngayon, mas mabilis ka sa kotse. Madalas, mas komportable pa sa eroplano. Ang maglev train ay nagpapakita ng ideya. Pwede ring lumipad sa lupa. Sumasakay ang mga turista para maranasan ang bilis. May speedometer sa loob. Nagtatalo ang mga bata kung aabot sa record ang numero. Palaging umaabot ang mga ito. Sa timog kanluran ng China, naninirahan ng mga moso. Doon, walang tradisyonal na kasal. Hindi ito biro, totoo ito. Ang lola ang namamahala sa tahanan. Ang mga bata ay sa lahi ng ina. Dumadalaw ang lalaki sa mahal niya sa gabi. Bago sumikat ang araw, babalik siya sa ina. Nagmamahalan sila habang buhay. Hindi sila nagsasama sa buhay. Di sila nagtatalo sa gamit o mana. Walang usapang utang sa bahay. Ari-arian ay sa linya ng ina. Sa mga anak na babae ito napupunta. Ang mga tiyo, kapatid ng ina, ang gumanap bilang ama. Sila ang nagtuturo ng hanap buhay sa mga bata. Tumutulong din sila sa bukid. Sila ang may pananagutan sa disiplina. Ang salitang asawa ay walang mabigat na legal na papel. Ito ay iba sa nakasanayan ng mga tagalungsod. Nagtataka ang mga turista sa kanilang paghihiwalay. Walang konsepto ng diborsyo o paghahati ng ari-arian. Pati inggit ay naiiba doon. Ang relasyon ay batay sa tiwala at pag-ibig sa gabi. Ang pamilya ay hindi isang selyo. Ito ay kung nasaan ang ina. Sa China, matagal ng simbolo ng ganda ang paang lotus. Bata pa lang, binabaluktot na ang paa ng mga dalagita. Mahigpit itong binibigkis. Lumiliit ito hanggang maging kasing liit ng sapatos ng manika. Malaki ang pagbabago sa paglakad. Para sa mayayamang pamilya, simbolo ito ng katayuan. Ang nobya na walang paang lotus ay maaaring ituring na karaniwan. Masakit ang bawat hakbang. Kailangan ng katulong sa pang-araw-araw na gawain. Noong ika-20 siglo, tinawag itong kalupitan ng mga reformador. Lumakas ang pagtutol sa pagbibigkis ng paa. Nawala ang tradisyon sa kalagitnaan ng siglo. Iniwan nito ang alaala at maliliit na sapatos sa museo. Ngayon, ang kwentong ito ay isang babala. Minsan, dahil sa moda at katayuan, tinitiis ng lipunan ang sumisira sa katawan at kalayaan. Pati amoy ng gamot sa bigkis, parte na ng alaala. Naaalala ng mga nakaranas nito ang dating pagmamalaki bilang matinding sakit. Sa Zhongjieji Park, libu-libong batong haligi ang umaahon mula sa hamog. Tila lumulutang ang mga bato sa hangin. Isang taluktok ay tinawag na Avatar Hallelujah Mountain. Ang mga tanawing ito ang nagbigay inspirasyon sa sikat na pelikula, kung saan ang nagliliparang isla ay tila milagro. Sa China, ang papel nila ay ginagampanan ng tunay na buhangin na bato. Ito ay tinubuan ng pino, may makitid na tulay sa pagitan ng bangin. Ang mga talampas ay lumulubog sa berdeng dagat. Dumarayo ang mga turista rito para sa karanasan. May mga salaming daanan sa ibabaw ng kalaliman. Ang mga ulap ay gumagalaw sa ibaba ng mga tanawan. Mayroon ding mga elevator na may ritmo. Nagdadala ito sa mga bisita sa mas mataas na lugar. Doon, ang hangin ay amoy sariwang gubat. Kapag itinutulak ng hangin ang hamog, ang mga taluktok ay humihiwalay sa mundo. Kaya, kahit gamit lang ang simpleng cellphone, makukuha mo ang kahangahangang tanawin ng Avatar. Ang internet sa China ay may sariling batas, kaya kumalat ang balitang bawal ang meme ng oso. Ikinumpara kasi ang leader sa cartoon character. Dahil dito, nawala ang mga larawan. Isang pelikula tungkol sa kanya ay di pinalabas. Ganyan din sa ibang tawag sa politiko. Sinensura ng search engines ang salita. Gumawa ang user ng codename. Naging bahagi ito ng digital culture nila. Sa labas, nakakatawa at kakaiba ito. Sa China, normal na paglilinis lang ito. Mabilis magbago ang patakaran sa net. Gumagawa sila ng bagong codes at jokes. Buhay sandali, tapos idinagdag sa banned list. Mabilis gumawa ng jokes at image ang user. Hinahabol sila ng mga moderator. Kaya sunod-sunod ang ban, parang alon. Dahil dito, daming panandali ang biro. Para lang sa lokal na user ito. Parang quest sa talino ang internet sa China. Ang Chinese New Year ay panahon ng mga usaping pampamilya. Kaya lumitaw ang kakaibang serbisyo. Ito ang pag-arkila ng nobyo o nobya. Umuupa ang dalaga ng kasama ng ilang araw.
para ipakilala sa magulang at bumisita. Nagbibigay rin ng bulaklak at iniiba ang usapan tungo sa kasal. Gumagana ang mga app tulad ng taxi ng relasyon. Nakasad dito ang oras, kinakailangan sa ugali. May tema ng damit at listahan ng mga bawal. Nakasad din sa kontrata na walang intimacy sa serbisyo. Para sa ilan, ito ay magaan na komedya at paraan para lampasan ang bakasyon. Para sa iba, ito ay sukdulang hakbang. Lalo na sa bansang mahalaga ang papel ng mga magulang. Kaya ang negosyo sa pag-iisa ay lumaki. Naging isang buong merkado. Tuwing Enero, dumarami ang mga anunsyo. Mayaman at siksikan ng Hong Kong kaya napakamahal. Dahil dito, lumitaw ang mga apartment kahon. Ito ay maliliit na capsule sa lumang gusali. Metro lang ang lapad. Katumbas ito ng haba ng tao. Kasya dito ang kutson, istante, at maliit na ventilador. Shared ang kusina at paliguan bawat palapag. Malaking bahagi ng sweldo ang nauubos sa upa. Nakakagulat sa turista ang mga litratong ito. Ngunit para sa libo-libong taga Hong Kong, ito ang paraan para manirahan sa sentro. Hindi sila nagtatagal sa biyahe. Sinisikap ng gobyerno na higpitan ang regulasyon sa espasyo. Ngunit patuloy pa rin ang demand. Sa syudad na napakamahal ng bawat sentimetro, nagiging tirahan maging ang aparador. Ang personal na espasyo ay sinusukat na lang sa palad. Sa isang lipunang halos walang salapi, may kakaibang tanawin sa mga kalsada. Makikita sa tabi ng mga busker o namamaalamos ang kartong may malaking QR code. Malinaw itong nakapaskil para sa lahat. Mabilis magpadala ng tulong ang mga dumadaan gamit ang telepono. Mas madali ito kaysa sa pagkuha ng barya o sukli mula sa bulsa. Nagbibigay ito ng kaginhawaan sa lahat. Minsan, nakikiusap ang mga may-ari ng tindahan na ilagay din ang kanilang code. Umaasa silang madaragdagan ng mga scan para sa kanilang negosyo. Para ito sa kanilang mga produkto o serbisyo. Kinukuhanan ito ng mga turista bilang simbolo ng digital na China. Doon, maging ang kabutihan ay naging isang transaksyon. Ito ay modernong paraan ng pagtulong. Inalis ng teknolohiya ang karaniwang dahilan tulad ng wala akong barya. Ginawa nitong anonymous at agaran ng pagbibigay ng tulong. Walang hadlang at direkta ang pagmamalasakit. Lalo pang naging futuristiko ang bansang China. Nangunguna ito sa inobasyon at digital na pamumuhay. Kapag gustong gibain ng developer ang lumang lugar ngunit di sang-ayon ang may-ari sa presyo, lumilitaw ang nail house sa China. Ito ay gusaling nakatayo sa gitna ng konstruksyon, humahadlang sa proyekto. Minsan, ang mga manggagawa ay naglalatag ng aspalto sa paligid ng bahay. Naiiwan ito bilang isang isla sa gitna ng daloy ng trapiko. Kumakalat sa mundo ang mga litrato nito. Halimbawa ay tore sa hukay ng mall, kubo sa rotonda o hagdan paakyat sa langit. Minsan pagkatapos ng buwan ng tawaran, pumapayag ang may-ari at nawawala ang bahay. Ngunit ang simbolo ng paglaban ay nabuhay na sa media. Ipinapaalala nito na ang bawat malaking proyektong muli ay may mga kwentong personal. Ito ay tungkol sa halaga ng alaala, gawi at pinagmulan. Kaya lumilitaw ang larawan kung saan nililibot ng bagong kalsada ang maliit na bakuran. Parang ilog na dumadaloy sa bato. Samantala, ang may-ari ay nagluluto ng pansit sa balkonahe. Pinapanood niya ang walang katapusang daloy ng sasakyan. Nagkakampihan ng mga tao kung bayani ba siya o matigas ang ulo. Ngunit malinaw sa lahat, minsan ang isang pinto ay mas malakas kaysa sa isang excavator. Dahil sa likod nito ay buhay ng isang tao. Noong dekada 2070, naghukay ng balon ang mga magsasaka sa Shanxi. Natuklasan nila ang mga piraso ng figurang luwad. Isang buong hukbo ang natagpuan. Libo-libong mandirigma, kabayo, at karwahe. Nakalibing sila kasama si Emperador Qin Shi Huang. Ang mga arkeologo ay matagal nang maingat na nagbubukas ng mga silid. Mahigit 2,000 taon nang nakatayo roon ang mga bantay na luwad. Ang simpleng balon sa bukid ay naging world-class na museo. Alam na ngayon ng mga estudyante ang kwento. May buong hukbo pala sa ilalim ng mapayapang nayon. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa China. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na episode. Tungkol ito sa isa pang magandang bansa. Paalam!